Patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na. Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita Lunes. Ngayon po ay 10 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating pong headlines, patay sa epekto ng habagat at bagyo. 15 na ayon po sa pambansang pulisya. 4 patay, 6 nawawala sa landslide sa Baguio City. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagutos daw po ang agarang tulong sa mga apektado ng habagat. Tuloy-tuloy na interventions kontra baha sa buong bansa, tiniyak ng DSWD. National Bureau of Investigation, NBI, pinasubpe ng 4 na abogado na manoy tagagawa ng script affidavit sa sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Mahigit sa 300 individual stranded sa mga pantalan dahil sa epekto ng habagat. Higit 20 pamilya sa Parañaque City, naku naman no, nasunugan na, binaha pa. Big time oil price rollback. Ha? Kasado na bukas. Samantala, meron pong nangyaring aksidente. Nagkasalpukan daw po ang mga motor sa Katbalogan. Isa patay, 2 ang sugatan. Rapido Hataw Balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, mapunta po sa 15 ang napaulat na namatay. Kaugnay po ng epekto ng masamang kalagayan ng panahon, epekto nga ho yan ng habagat at mga huling mga bagyo. Ayon po kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co, namatay po ang 2 katao sa sakop na lugar ng Police Regional Office 1 o dyan po yan sa Northern Luzon dahil po sa electrocution o pagkakuryente at pagkalunod o drowning. 7 sa Region 4A dalaman sa rock slide o landslide, pagkalunod, electrocution at sa pagbagsak o tumba na tumbang puno. 6 naman ang namatay sa nasakop naman ng Police Regional Office Cordillera dahil po sa mga landslide doon. Kabilang din sa biktima ng sama ng panahon ay ang 13 nasugatan at meron pong 6 na nawawala. Samantala, higit naman sa 3,000 pulis ang nakakalat na po para tumulong kaugnay po ng epekto ng mga kalamidad. Patay ang 4 katao habang 6 ang patuloy na pinaganap sa pagguho ng lupa sa Gizad, Sorong, Baguio City. Ayon kay City Mayor Benjamin Magalong, mahigit 150 rescuers ang nasa lugar para sa patuloy na search, rescue at retrieval operations. Nananatiling delikado ang sitwasyon sa lugar dahil sa malambot na lupa kasunod ng mga patuloy na pag-ulan. Inilikas na mga residenteng nasa high-risk area habang patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang mga landslide-prone areas. Sabi ni Magalong, mahigit sa 14 na insidente ng pagguho ng lupa ang namonitor nila sa buong Baguio City sa kasagsagan ng mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Samantala, patuloy na mga umiiral ang southwest monsoon o habagat sa Luzon at maging sa kanlurang bahagi ng Visayas at posibleng magpaulan hanggang sa Miyerkules o Huwebes. Kaya nanatiling banta ang pagbatiba pang epekto ng masamang panahon sa mga apektadong lugar. Samantala, hindi na may nasang direktang tatama sa bansa ang bagyong nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility o PAR.
Ayon po sa Pag-asa Weather Bureau, mapalayo na sa Pilipinas ang naturang bagyo at walang inaasang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pati po sa monitoring ng Pag-asa, kanina pong alas 8 ng umaga, ang Tropical Storm Peilu ay nasa layong 2,765 kilometro silangan extreme Northern Luzon. Taglay po nito ang pinakamalakas na hangin. Nabot po sa 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Bugso ng hangin nabot naman sa 70 kilometro bawat oras. At kumikilos pakanluran sa bilis na 35 kilometro bawat oras. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare Development sa mga nasalanta ng kalamidad. Sa panayam ng DZRH kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, umabot na sa 39 million pesos ang halaga ng family food packs at non-food items na naipamahagi sa mga apektado ng habagat at dalawang bagyo. Patuloy din anya naka-preposition ang 4.6 million family food packs sa buong bansa para sa mga nasalanta ng kalamidad. Gayun din tiniyak ni Dumlao na hiwalay ang pondong ginagamit ng ahensya para sa disaster risk response at para sa ayuda sa uplift assistance program. Good news sa mga consumer ho ng Manila Electric Company Meralco. Aba, meron daw magiging pagbaba sa singil sa kuryente ng Meralco ngayon pong buwang ito ng Agosto. Ayon po sa Meralco, abay nasa 0.0428 centavos. Halos ano lang, 42 centavos, 4 centimos lang kada kilowatt hour ang ibababa sa overall electricity rate. Pangunahing dahilan ng pagbaba ng 10.5 bilyong pisong refund na ipinagutos daw po ng Energy Regulatory Commission o ERC para po sa mga kumukonsumo naman ng 200 kilowatt hour sa bawat buwan. Nasa 9 pesos daw po ang ibabawas sa kabuang bill dahil po sa pagbaba ng rate ng Meralco. Habang 13 pesos naman ang ibabawas sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour per month, 17 pesos sa kumukonsumo ng 400 kilowatt hour per month, at 21 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour per month. Isipin mo lakay Ray kung wala yung systems loss charges. Mas malaki pa Mas yan. malaki. Hintayin natin systems loss charges. Oo nga. Baka naman, Mr. President. Baka pwedeng bilis-bilisan Baka naman. pwedeng i-certify nyo bilang urgent. Yes, yung mga panukala na nagpapawalang visa dyan sa system loss charges na yan. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami. Salamat po. Sana. At isa pang good news. Yun. Para naman sa mga motorista. Kasama ka na dyan, Lakay Ray. Kasama tayo lahat, pati yung mga consumer. Yes. Oo. Ay patutupad umpisa bukas, araw ng Martes, ang malaking tapyas presyo. Malaki talaga yan, Magkano ba kalaki yan? Para sa mga produktong petrolyo. Pwede na. Sabi ng Department of Energy, 4 pesos and 70 centavos. Not bad. Bawat litro ang rollback sa gasolina. Salamat. Ayan. Habang 4 pesos and 30 centavos naman ang ibababa sa diesel. Yun. Samantala, 4 pesos at 88 centavos kada litro ang tapyas presyo sa kerosene. Okay, na 4. Wow, sana susunod, mas malaki pa. Tipirin nyo muna yung inyong mga gasolina ngayon hanggang bukas. Huwag muna kayong magsasakyan. Mag-commute muna kayo. Hindi, total, masungit pa naman ang lagay ng panahon. Huwag muna kayong gumamit ng sasakyan at stay at home. Ayan. Kung hindi naman mahalaga pupuntahan, di ba? Rapido, hataw, balita. At ngayon, sa rapido ho ng ating mga report, Department of Public Works and Highways tiniyak na po ang tuloy-tuloy na interbensyon kontra baha sa buong bansa. Report mula kay RH14, Let Narciso Mislet. Ray Romel, tuloy-tuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para masolusyonan ang pagbaha sa Metro Manila at sa iba pang parte ng bansa. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakatulong ang pinasimulang Oplan kontra baha para maibsan ang mga baha sa Kamaynilaan.
Kapansin-pansin kasi anya na kung mayroon mang mga pagbaha ay hindi na ganoon kataas ang tubig at mabilis ring humupa. Ayon kay Dizon, bukod sa isinasagawang declogging ng waterways at drainage systems, ay sinisiguro din na gumagana ang mga pumping station. Kung mayroon anyang pumalya o magkaproblema, kagaya ng nangyari sa Marikina at Las Piñas, ay agad namang nagde-deploy ng mobile pump ang MMDA. Dagdag ni Dizon, kailangan rin ng tuloy-tuloy na paglilinis ng mga basura. Pakinggan natin si Secretary Dizon. Simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Oplan Kontrabaha na ginaunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan nakikita natin yung mga magagandang resulta nito. No? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to. No? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions. No? Si DPWH Secretary Vince Dizon. Ito si Lieutenant Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagpapaliban sa barangay at SK elections, tinutulan naman ni Senador Vicente Tito Soto III. Alamin natin kung bakit. RH number 28, Paring Raymond Dadpas. Paring Raymond. Paring Romel, nagpahayag ng pagtutol si Senador Vicente Tito Soto III sa panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan election of the SKE. Ayon kay Soto, masasayang ang 8 bilyong pisong pondo na ilaan para sa nakatakdang barangay at SK election sa November 2, 2026. Tugon ito ng Senador sa panukalan ni Senador Francis C. Escudero na ipagpaliban sa November 2028 ang barangay at SK election. Dahil sabi ni Soto, sinimulan na ng Commission on Election o COMELEC ang paggastos sa nasabing pondo bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa barangay at SK election sa buwan ng Nobyembre ngayong taon. Bukas naman siyang pag-usapan ang bahagi ng panukalan ni Escudero na gawing 5 taon ang termino ng mga barangay officials na hanggang 3 sunod-sunod na termino habang ang SK ay isang termino lamang. Sa panukalang batas ni Senador Escudero, sa halip na sa November ngayong taon, isasagawa ang barangay at SK elections ay sa November 2028, gagawin ito tuwing ika-5 taon. Paliwanag ni Escudero, layunin ng kanyang panukalan na mapahusay ang stability at consistency ng serbisyo publiko sa barangay level kaya gusto nitong gawing 5 taon ang termino. Ito si RH20, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you kay Raymond. Samantala naman, Kamara patuloy daw po ang koordinasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at maging sa Department of Social Welfare and Development sa mga distritong binaha at nangangailangan ng tulong. Ating alamin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Ray at Romel, regular ang koordinasyon ng Kamara sa NDRRMC, Office of Civil Defense sa Department of Social Welfare and Development dahil sa patuloy pa rin mga pagulan. Ang kay House Deputy Speaker Janet Green, concern ni na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos, ang kalagay ng mga distrito ng mga mambabatas na nakararanas ng matiting epekto ng habagat. Kabilang sa direktiba ni D. at Marcos ang prepositioning ng mga relief goods sa mga posibleng makaranas ng baha sa halip na nakaimbak sa mga regional offices ng DSWD. Sabi ni Garin, minomonitor ng Kamara ang mga kailangang programa tuwing may kalamidad para mabigyan ng pondo sa sandaling magsimula na ang pagtalakay naman sa 2026 proposed national budget. Maring tinanggi ni Garin ang alegasyon na puro impeachment na lang ang inatupag ng Kamara dahil tuloy-tuloy naman ang mga report ng mga mababatas sa mga lugar na kailangan ng ayuda. Gustong iprioridad ni Garin ang pag-stock ng antibiotic na doxycycline at dapat agad na ipamahagi ng mga lokal na pamahalaan sa mga residente na mga bahay at tirahan ay lubog pa rin sa baha. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasunugan na, binaha pa. Evacuee. Binaha sa tinutuluyang covered court sa Paranaque. Jesus Mario Sepa naman na. Ano ba yan? RH number 15, Giselle Ricafort sa detalye. Giselle. Miss Giselle.
Dago Cano, yung sinapit ng mahigit 20 pamilyang bakwit matapos mawala ng bahay doon sa sunog at bahain pa sa tinutuluyan nila ngayon na covered court sa Barangay San Antonio, Valley 8 sa Parañaque City. Ang kwento ng bakwit na si Jocelyn Eso, pinasok ng baha yung kanilang mga tent kagabi, kaya yung konting na isalba nila sa sunog, nadali pa raw ng tubig. Nagulat daw sila na bumaha pa sa pansamantala nilang tinutuluyan matapos umapaw yung tubig baha sa kalsada kahapon. Agad naman anyang sumaklolo yung Pangulo ng Neighborhood Association at pinatulog muna yung mga apektado sa kanilang multipurpose hall. Katabi lang ng nabanggit na covered court yung Creekside 2 kung saan mahigit 100 kabahayan yung nalubog sa baha kahapon. Nasunugan yung mga evacuees sa Barangay Lower San Antonio noong entrada ng Mayo. Pakinggan natin yung bahagi ng ating panayam. Umapo kasi yung tubig dyan sa kalsada, tapos yung pumasok dito sa mga tip namin. Yung iba basa yung mga damit kasi hindi naagapan dahil bigla-bigla ngayon baha. Sa may lower barangay, nasunugan kami no May 6. Ngayon, dati 32, ngayon 27. Sa loob ng pit namin, hindi po kami, wala nga po kami tulog kasi hindi kami na, yung basa yung pit namin. So, yung maganda na mabait naman si Bampres, pinili sa amin yung all-purpose. Ay, ito, multi-purpose pala. Diyan yung tulog yung mga may anak, diyan natulog yung tao. Kagaya ng sitwasyon doon sa Creekside 2 kung saan mahigit 100 kabahayan yung apektado, humupa na rin yung tubig baha dito sa covered court ng Parañaque City kung saan nanunuluyan yung mahigit 20 pamilya na nasunugan. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle. Samantala naman, higit 300 individual stranded daw po sa iba't ibang pantalan dahil po sa habagat. Ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Report mula kay RH9, Miss Tina Nolasco. Tina. Lakay Ray, mahigit 300 pasahero, mga driver ng truck at cargo helpers ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa masamang panahon na dala ng habagat. Sa pinakahuling tala ng Philippine Coast Guard, abot sa 26 na port ang naapektuhan ng sama ng panahon. Bukod sa mga pasahero, nakapagtala rin ng pamunuan ng 79 rolling cargoes at 9 na barko na hindi nakabiyahe. Marami rin ang napilitang sumilong muna habang masama ang lagay ng karagatan. Kabilang ang 25 barko, 405 motor bangkas, 6 na tugboat at 3 barge. Paalala naman ng PCG sa mga biyahero na palagi ang sumubaybay sa mga opisyal na ulat sa panahon at abiso sa biyahe bago pumunta sa mga daungan. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas malaking mobile booster pumps i-deploy sa Malanday, Tumana sa Marikina. Ibalita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Nag-deploy ang pamahalaang syudad ng Marikina at Metro Manila Council ng mas malaking mobile booster pump Lakay Rita Romel upang makagapay sa panahon ng baha. Kasunod pa rin ito ng pagkakadiskubre ng pamahalaang syudad na hindi pala gumagana ang pumping station ng Department of Public Works and Highways dito sa Barangay Tumana na nagresulta sa baha sa lugar, maging sa mga karatig barangay ng Malanday at Libis, Bulaylak. Altimayor Manchino, may kakayahan ng bagong booster na mag-pop ng 3 beses ang lakas kaysa sa nakatayong pasilidad sa Tumana. Trabaho nitong mapabilis ang pag-drain ng tubig baha upang hindi na makulit pa ang nangyari nitong saga ng habagat na ating nanulat kanina. Samantala, patuloy namang sinusuri ng Marikina LGU, sa DPWH kung ano ba talaga naging problema sa mga pumping station. Pangako raw ni Secretary Vince Tizon, ani Mayor Teodoro, ang pagsasayos ito bago tuloy i-turn over sa lokal na pamahalaan na sila namang mga ngasiwa titiyak ng maintenance ng pumping station. Pakinggan natin ang alkalde. Sa ngayon, hindi pa rin daw nagagawa ng technical team ng DPWH yung sira nitong Tumana Pumping Station. Hinihintay natin, we were advised by Secretary Vince na hindi naman daw niya ita-turn over ito ng sira. So, inaayos pa daw nila. Kapag naayos na nila, nagawa na nila yung technical rectifications, tsaka niya ipa-properly turn over.
narinig na Choro. Sa ngayon, unti-unti na nagsisuya ng ilang bakwit kahit nga natili sa second alarm itong Marikina River. Ayon kay Harvey Curry, camp manager ng Mandela Elementary School, iyan sa 3,000 individual na lumikas sa paaralan ang nagilinis na ng kanikilalang sariling tahanan. Pero tiniyak ni Curry na maayos ang kondisyon sa evacuation center ay tinutulong na pinakamalaki pagdating sa dami ng mga bakwit dito sa lungsod. Dito may sariling seksyon ng mga bata, persons with disabilities at mga alagang hayop. Bahagi ang mga bakwit na higit sa 11,000 na kabuuan na lumikas sa buong Marikina mula kagabi. Ayon sa LGU, karamihan sa kanila ay galing sa Barangay Malanday at ito Barangay Tumana. Boss Adrian Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel. Samantala, LTFRB registration sa motor taxi paraan daw po para matuldukan na ang operasyon ng mga kolorum at habal-habal sa bansa. Ayon po yan sa Riders Group. Pating alamin sa report ni RH5, Val Gonzalez. Val. Aray iginiit ng grupong Motorcycle Taxi Riders Organization o Metro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na huwag magpadala sa banta ng ibang riders group at ituloy ang legalisasyon ng motor taxi sa pamamagitan ng registration para sa Provisional Authority. Giit ni Metro Co-Convenor Jason Luna na ang registration ng LTFRB sa motor taxi ang tanging paraan para matuldukan na ang operasyon ng kolorum at habal-habal na matagal nang sumisira sa industriya. Sa press conference sa Quezon City kasamang Digital Pinoy, nananawagan sa regulatory agency ang Metro na linisin muna sa mga ghost riders at kolorum ang industriya sa kaisunod na pag-uwi ng mga panuntunan. Binigyan din ni Luna na posibleng nasa 700 milyong piso hanggang 1 bilyong pisong fuel subsidy na pera ng taong bayan ang napupunta lang sa mga kolorum na on-board nang lagpas na sa cap na itinakda ng gobyerno. Sabi ng Metro, dapat tulungan ang mga rider na magparehistro at huwag magpatakot sa mga inilalabas ng ibang grupo na pawang mga fake news at ang nais lamang ay magmonopolyo. Sa aking mga kapwa rider sa ating nahanay, huwag po tayong matakot kasi ang pag-rehistro dito sa pamamagitan po nitong yung pauna inilunsad ng ating gobyerno. Actually, ito para sa ating kapakanan, hindi ito kontra sa atin. Kasi nga, sabi ko nga kanina, mas magiging maayos, may basihan ng datos, at marami pa mga programa na magkakaguyod sa ating kapakanan ng ating mga commuters, ang maaaring ating maisagawa dahil meron tayo pinagbabasihan ng numero. Napakahalaga ho talaga nun. Ang numero ngayon ay mahalaga. Mahalaga para mas maayos ang ating industriya. Ayon sa grupong Metro, kung padadalaan nila ang LTFRB sa banta ng iilan lamang, ay mistulang nangangahulugan na ang mga lumalabag pa ang dapat na gantimpalaan ng pamahalaan. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mahalagang ahensya sa siyudad ng Caloocan, nananatiling bukas sa publiko sa kabila ng masungit na kalagayan ng panahon. Edwin Duque sa detalye. Edwin. Tama, Kuya Rodel, sa kabila ng walang pasok at taggapan ng gobyerno dito sa Caloocan dahil nga sa sungit ng panahon, iniyak naman ni Caloocan Mayor Along Malapita na manatiling bukas sa mga serbisyo ang lahat ng mga health center sa lungsod. Bukas din ang magpuproseso ng death certificate at ang mga sunod-sunod tulad ng civil registry, Department, City Health Department, City Treasury Department, Royal Permit and Urgent Transaction lamang. Samantala dahil doon sa masabaglagay ng panahon, kansilado naman ang mga sumusunod na programa tulad ng pagkuha ng broadcast gift payout para sa mga senior citizen. Medical vision sa mga barangay tulad ng nakapagtasan ngayon, ang Barangay 148. Inikayat ng alkalde na hintayin na lamang ang na susunod na schedule para sa kanilang pagtungo, para hindi na magtungo sa tanggapan ng City Hall. Sa ngayon ang panahon dito sa bahagi ng Cabanaba, medyo nagliliwanag na yung panahon, pero minsan may mga paambon-ambon pa rin at kanina nga may mga pagbahapang naranasan tulad sa may bahagi ng Panghulo, Hulong Duhat, sa may border ng Valenzuela sa Pulo at dito naman sa bahagi ng MS Ventilar
sa may Silo, Malabon. Sa Edwin, monument area, okay naman, no? Wala nang Wala nang problema dyan. Umaga pa, medyo mataas-taas kasi ito. Pero minsan dahil sa volume ng lakas ng ulan, ay pag hindi kinaya ng dalal, nag-overflow. Pero mabilis din ang mga site yung mga pagbaha. Ayos, salamat. Sa Kalokan Maris 23, Edwin Duque nagkulang sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH23, Edwin Duque. Samantala naman, 5 foreign nationals dinakip daw po sa magkakahiwalay na operasyon ng Immigration Bureau dyan po sa Northern Luzon. Report mula kay RH27, Noche Cacas, Noche. Lakay Ray at Romel natimbog ng Bureau of Immigration limang foreign nationals na illegal na naglulugga sa 4 na lugar sa Northern Luzon. Sa intelligence-driven operation ng BI, nasukol ang Indian national na si Sahil Kumar, Yarindan Devados, Wang Peng at 2 South Korean nationals na sina Jen Soo-duk at Oh Se-suk sa ay na lugar sa Nueva Ecija, Bulacan, Zambales at lalawigan ng Pampanga. Ayon sa Bureau of Immigration, illegal aliens ang 5 dayuhan. Ilan dito ay paso na ang visa, bigong magpakita ng valid passport at ang iba naman ay illegal na 5-6. Ang iba naman dito ay nagpapatakbo ng isang restaurant na walang kaukulang visa para magtrabaho. Nasa BI Warden Facility na ang 5 dayuhan na mahaharap sa deportation. Sabi ng BI, hindi lungga ang Pilipinas sa mga dayuhang lumabag sa Philippine Immigration Law. RH27, Noche Cacas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche Cacas. Rapido, 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 hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya. May salpukan po ng mga motor sa Katbalogan, 1 patay, 2 sugatan. At meron banggaan din ng tricycle at SUV sa Pangasinan, isa din ang papa. Samantala naman 300 pamilya mula sa 40 barangay sa Bataan, apektado rin daw po ng masamang kalagayan ng panahon. Mahigit naman sa ₱250 milyong halaga ng shabu nasamsam sa Iloilo. Pilipinas ang oras, 2:35.